pagkatagal, tayo po ay nadako sa salita ng Diyos. Dito tayo sa book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 12. Ito sa ating Bible. Chapter 12, verse 31. 1 Corinthians 12 and 31. But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Tatapwat maningas ninyong nasain ang lalong bakilang mga naloob, at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galing. So ngayon pong umaga, ang salita ng Diyos ay pagmagaling natin. Love the more excellent way. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita. Gamitin mo ang ibang lingkod sa pangangaral, pagtuturo ng salita mo. Mamuna ka, mangusap, kumilos ka po sa aming kalantungan. Ang iyong pag-ibig ay i-shed abroad mo sa aming mga puso. Ikalat mo sa aming mga puso ang pag-ibig sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat sa mga dalangin. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. It's nice to see everyone. Love the more excellent way. 1 Corinthians 13 is called the love chapter at usually ginagamit po ito sa mga kasal. Kapag tayo po ay atin ng kasal, madalas nababanggit po ito 1 Corinthians 13 patungkol sa pag-ibig. Amen. Dahil ang buong chapter is all about love. Lahat ng nagmamahal. Sabi, praise the Lord. Okay lang, nagmamahal. Lahat na nagmamahal, magsabing hallelujah. Hallelujah. Kasama po yan sa ating buhay na pagmamahal. So ginagamit po ang chapter na ito sa mga kasal to explain and describe what is love. That is napakagandang gamitin ito sa mga kasal, mga kapatid, dahil nasabi nga ng ating ex kanina, pag tayo po ay mapapakasal na, mag-ibig na, talagang combine natin, pati yung sa Sunday school, kailangan mo na add patience, add temperance, ang mga ganyan. Kailangan mo talaga dagdagan yan. Hindi talaga sapat na pag-ibig lang. Kailangan meron talagang pagpapasensya. Marami mga kapatid, ano? Talaga. Marami talaga. Kailangan mo idagdag. Hindi sapat na kayo ay nagmamahalan lang. Pero makita natin dito mga kapatid magagandang description ng pag-ibig sa chapter 13. At gusto ko pong sabihin mga kapatid ko na hindi ito tungkol lamang sa mag-asawa o kaya ay sa dalawang nag-ibigan na lalaki, babae, magnobyo, magnobya, magkasintahan. Ang description dito ng love, mga kapatid ko, ng pag-ibig, ito po ay pag-ibig ng Diyos para sa atin at pag-ibig natin para sa isa't isa. Amen. Ang konteksto po dito sa 1 Corinthians 13 ay patungkol sa church. So sa chapter 12 ay discuss ni Pablo ang mga spiritual gifts, ang 9 gifts of the Spirit. Kasama diyan ang gift of word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, diverse kinds of tongue, interpretation of tongue, discerning of spirits. Yung siyam na kaloob na yan ay nasa church, mga kapatid. Bawat isa sa ating mga mananampalataya ay binigyan ng kaloob. Marahil mayroon pang kaloob ng pagpapagaling,
Kailangan mo yung i-discover. Meron kang kaloob ng word of wisdom, word of knowledge, kailangan mo yan ma-discover at magamit. Pastor, di naman ako pastor eh. Kahit hindi ka pastor, mayroong gift na binigay sa iyo ang Panginoon. Nang napuskus ka ng Holy Spirit, yung gift na yan, sa oras ng pangangailangan, ay pwedeng mag-operate. Kailangan mo ng wisdom. Pwedeng mag-operate ang word of wisdom. Kailangan mo ng knowledge. Humiikat sa Panginoon ng word of knowledge, pwede kang bigyan ng word of knowledge. Kailangan mo ng kagalingan. O pwede kang humiling sa Panginoon, mag-operate ang gift of healing. Hindi lamang po si pastor ang gagamitin ng Panginoon para manalangin sa mga may sakit, kahit po ang mga members, dahil sabi ng Bible, "These signs shall follow them that believe. In my name, they shall cast out devils. In my name, they shall speak in new tongues. They shall lay hands on the sick, and they shall be delivered, or they shall recover." Ang kaloob na ito ay para po sa lahat. Can you say amen? Kailangan natin tuklasin ito. Kailangan natin itong i-discover at gamitin sa panahon ng pangangailangan. Pwede kang gamitin ng Panginoon hindi lang para sa iyo, kundi para sa kapatid na nangangailangan. Pwedeng kumilos ang Panginoon sa pamamagitan mo upang ang church ay ma-edify, upang ang church ay mapatibay at mapalago, mga kapatid. Hindi lamang po yan ministry ng pastor, kundi ministry ng bawat isa. Yan po ang chapter 12 na sinabi ni Pablo, tayo ay isang katawan. Iba-ibang sakap, iba-ibang bahagi, pero isang katawan lamang. Hindi maaari na lahat ay puro mata. Nakita na ba kayo ng tao na puro mata? Hindi maaari na lahat ay puro bibig. Iba-ibang bahagi ng katawan at may iba-ibang function, pero lahat po ay mahalaga. Lahat ay importante. Sabi mo kasi yung katabi, mahalaga ka. Yan. Bahagi tayo ng katawan. Kaya bawat bahagi, sabi nga ni Pablo dyan, kahit parang maliit na bahagi, parang mahinang bahagi ng katawan, pero importante, mga kapatid ko, lahat ng bahagi ng katawan. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Diba? Pag may sakit masakit ang ating ngipin, napakahirap niyan. Hindi ka talaga makakilos, hindi ka makapag-isip, masakit ng iyong ulo, talagang dinadamdam ng buong katawan. Ganyan po ang church, mga kapatid. Lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, kaya po ang bawat isa ay mahalaga. Palakpakan natin ang Panginoon.